Meron pong mga nagtatanong at nagsasabi rin na bigyan ko daw ng analysis at opinion. Ito hong pinakahuling survey result na napakababa ng rating ni Pangulong Marcos Jr. kumpara sa Vice President. Siyempre, dahil sa survey na yan, naniwala man tayo o hindi, ay gamit na gamit at ginagamit ngayon ng mga Duterte camp para lalo pang kanilang banata ng gobyerno ni Pangulong Marcos at iangat nila si Sara Duterte. Diyan po sa puntong yan, natatalo at talo ang gobyerno sa mga impormasyon at kung ano mang gusto nilang gawin ng mga Duterte camp. Yan ho ay ginagawa nila. Pero para po sa akin, sa totoo lang, real talk lang po ito. Ang pagbagsak ng rating o mababang rating ng Pangulo, hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos. Ulitin ko hindi ito kasalanan at pagkukulang ni Pangulong Marcos. Marami nang sinabi ang Pangulo na seryoso siya sa kanyang trabaho. Maraming paratang ang anti-Marcos, hindi naman napatunayan. Ang nakikita ko rito sa akin pong opinyon, base sa ating pinanghuhugutan ng ating binabalita at opinyon sa ating mga channel araw-araw, may mga nagkukulang sa membro ng gabinete at departamento ng Office of the President. Ano yung pagkukulang? Yung paghahayag ng tamang impormasyon, paghahayag na kung ano ang ginagawa ng Pangulo at ng lahat ng nasa Executive Department. Okay? So yung sabihin nating communication, Presidential Communication Office ng Pangulo, kaya nga presidential, yan po dapat ang talagang nagtatrabaho ng 24 hours at nagtatrabaho hindi lang sa Pilipinas, pati sa abroad, kung paano ilabas sa taong bayan at sa business community at sa lahat ng mga counterpart ng ating bansa kung anong totoo sa Pilipinas at kung anong nagagawa at ginagawa programa ni Pangulong Marcos. Yan po yan. At hindi lang si Pangulong Marcos ang dapat pagtuunan ng pansin ng PCO. Dapat at ang trabaho po ng PCO, dapat lahat ng mga programa ginagawa ng lahat ng Cabinet Secretary, lahat ng opisyal ng Executive Department, Office of the President, dapat ilabas nila yan sa taong bayan sa magitan ng social media o ng mass media para kung anong accomplishment ng bawat sekretary, bawat departamento, bawat commission, president o anumang posisyon sa executive department, pag lumabas yan, kung anong kanilang kabutihang ginagawa, papabor yan sa mamamayan. Magkakaroon ng malawak na impormasyon ng taong bayan at kung ano man ang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno yan, ang credit niyan kay Pangulong Marcos. Ganon pong kalawak ang dapat ay communication ng Office of the President. Ang trabaho ng PCO, hindi lang magbigay ng impormasyon galing sa Pangulo. Dapat lahat ng opisinang nasa ilalim ng Executive Department, Office of the President, yan ay ikinakalat dapat. Hindi po nila nagagawa. Hindi nila nagagawa. Alam niyo kung bakit? Kasi itong PCO, nakatutok lang kay Pangulo. Umaasa na lang sa mga sinasabi ni Jose Castro sa press conference, question and answer at kung ano-ano. Maliit na porsyento yan, hindi yan papaniwalaan lahat, hindi yan kakagatin ng mamamayang Pilipino, especially ang masang Pilipino. Ganun po, sa totoo lang. Ito pa yung isang nakikita ko. Ang takbo ng PCO sa kasalukuyan under leadership nila, si Acting Secretary Dave Gomez, corporate PR kasi yan Corporate media man yan. Pag ikaw ay tagapagsalita at nangangasiwa ng communication ng Pangulo, hindi dapat corporate. Dapat ang kliyente
ng PCO or makuhang taga-subaybay ng PCO, masang Pilipino, mahihirap na Pilipino. Kasi yan ang sino-survey. Yan ang naghahanap ng development, yan ang nagtatanong kung anong nangyayari, anong ginagawa, anong nagawa ng Pangulo. Hindi naman ang business community. Ang business community, mayayamang sektor at mga politician, hindi yan sino-survey kung ano ang kanilang tingin sa ginagawa ng Pangulo. Ano masasabi sa performance ng Pangulo? Hindi. Masang Pilipino na nagbabasa at nag-maalam ng mga totoong nangyayari ang nasusurvey. Kaya pag ang nasurvey nila, napaniwala ng mga Duterte ka, patay na, laglag ang Pangulo sa survey. Kasi mas lutang at napapalutang ng mga Duterte ka yung kanilang gimmick o kanilang disinformation o anumang information, talon-talo ang Office of the President kasi nga ang galaw ng PCO hindi pangmasa, pang sosyal, pang corporate attire ang dating, pang corporate or elitista ang dating ng mga paliwanag nila. Ayaw nilang ibaba sa ground ng masang Pilipino. Hindi ko alam kung bakit, kasi nga hindi yata nila alam. Kaya dahil dyan, sa aking sariling opinion, interpretation at pananaw, pag hindi nagpalit ang Pangulo ng Communication Secretary, diretsahan na tayo ng tagapangasiwa ng Presidential Communication Office at ganyan pa rin ang kailang gagawin sa pagpasok ng bagong taon. Kawawa si Pangulong Marcos. Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority. Kawawa si Pangulo. Pag ganyan, kailangan magpalit ang Pangulo ng mga gabinete na direktang aabot, bababa sa level ng masang Pilipino. Hindi yung puro sosyal ang dating, hindi yan katanggap-tanggap sa masa. Huwag kayong magpakabakya ng mga panalita, hindi naman maurot o hindi naman maarok ng masang Pilipino. Nakita niyo si Sara Duterte, kahit mali-mali yung ibang statement, mismong parang di mo maintindihan ng mga sinasabi. Pero magaling ang propagandista nila, ng mga vloggers at mga nai-interview, nakukuha nila sa masa, na ipaparating sa masa ang detalye. Ganun ang aking observation. Alam niyo sa totoo lang, kung walang social media na voluntaryong tumutulong kay Pangulong Marcos, lalong tagilid si Pangulong Marcos, lalong ang laki ng problema. Sa totoo lang, kaya mayroong pang 3% na natitira sa aking tingin, dahil yung social media ay nagtatanggol kay Pangulong Marcos, voluntary, na ilalatag kahit pa paano yung totoong nangyayari. Pero kung aasa dyan sa mga communication ng Pangulo, wala talaga. I'm sorry, diretsahan tayo. Wala talaga. Uulitin ko, ang galaw nila, corporate PR. Hindi yan kailangan. Kailangan ibaba sa masa ang paghahatid ng tamang impormasyon sa lahat ng departamento, lahat ng opisina, nasa ilalim ng Pangulo. Pag marami ang nagawa ng Cabinet Secretary, kaganda ang imahe ng Pangulo. Pero pag hindi lumabas ang mga programa at nagagawang kabutihan ng mga Cabinet Secretary, kawawa ang Pangulo, negatibo ang dating. Yan ho ang real talk natin. Huwag kayong magagalit. Opinion, may pinanghuhugutan, observation, nagpapakatotoo lang, walang personalan, ito po ay issue lang. Kung ayaw niyong tanggapin ang paliwanag ko, di bahala kayo. Kung naniniwala kayo, ay di magbago kayo. Pero Mr. President, ulitin ko, magpalit ka ng mga gabinete na hahawak ng direktang aarok sa mababang level ang tamang impormasyon, tataas ang rating mo, gaganda ang gobyerno mo. Pero kung ganyan ang galawan, negative po yan, Mr. President. Sa totoo lang.